Nagbabala ang Philippine Navy BRP Benguet at naglabas ng magkakasunod na hamon sa radyo sa isang Chinese People Revolution Army Navy Philippine Coast Guard, BRP malabas po! That China is a party of United Nations Convention of the Law of the Sea. That the Union falls within the Philippine Exclusive Economic Zone. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulation. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayon sa isang source, nagbabala ang Philippine Navy BRP Benguet at naglabas ng magkakasunod na hamon sa radyo sa isang Chinese People Revolution Army Navy Plan 621 na barko sa timog kanluran ng Pag-asa Island noong October 13 ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang sasakyang pandagat ng China ay iniulat na anino ang Benguet sa layo ng 80 yarda at sinubukang tumawid sa busog nito na may pinakamalapit na punto ng diskarte na 350 yarda. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Gilito, nangyari ang insidente sa pagitan ng 1:40 PM hanggang 5:04 PM ng hapon. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, ang BRP Benguet ay patungo umano sa Reserve Station para sa pagsasagawa ng regular na rotation and resupply mission nang mangyari ang insidente. Binanggit umano ng crew ng Philippine Navy ang paglabag sa collision regulation sa mga hamon nito sa radyo at hiniling na umiwas sa Benguet ang barkong Chino. Nakatanggap naman umano ang Benguet ng kontratugon mula sa Plan 621 gamit ang kanilang tinatawag at walang basihang babala na 10-dash line. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Western Command Vice Admiral Alberto Carlos na ang barko ng Chinese Navy ay gumagawa ng mga mapanganib na maniobra sa seryosong nagsapanganib sa kaligtasan kung hindi man sa buhay ng mga tao sa dagat. Dagdag ni Carlos na dapat na agad na ihinto ng China ang mga hindi ligtas na pagkilos na ito at kumilos sa isang profesional na paraan sa pamamagitan ng pagsunod sa international na batas. Maring hinimok ni General Romeo Browno Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ang China na itigil na ang mga mapanganib na maniobra at agresibong aksyon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Ang potensyal para sa banggaan at aksidente sa dagat ay higit na nagtatampok ng pangangailangan para sa China na itaguyod ang mga pamantayan sa kaligtasan sa dagat. Idinagdag ni Browner na nanatiling nakatuon umano ang Armed Forces of the Philippines sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga tauhan nito sa panahon ng mga misyon ng rotation and resupply at iginihit na patuloy itong susunod sa mga tuntunin na kabatay sa international na kaayusan. Patuloy na nanawagan ng Pilipinas sa China na itigil agad ang mga iligal na aktibidad nito sa mga maritime zone ng bansa, sinabi ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, sa ibang ulat, noong October 9, naglabas ng pahayag ang Chinese Foreign Ministry na ang Ayungin Shoal sa Spratly ay naging teritoryo ng China mula pa noong sinaunang panahon.
Sinabi sa report umano ang Ayungin Shoal ay hindi isang teritoryo dahil ayon sa pinasyahan ng Arbitral Tribunal sa award nitong Hulyo 12, 2016, ang Ayungin Shoal ay isang low tide elevation na lampas sa territorial sea ng anumang high tide feature. Ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Dahil ito ay nasa loob ng 200 nautical miles mula sa archipelagic baseline ng Pilipinas at higit sa 200 nautical miles mula sa baseline ng anumang ibang estado, batayan sa international na batas na ang naturang low tide elevation ay hindi isang teritoryong may kakayahang mapailalim sa soberanya. Lahat ng sinaunang mapa ng China na inilathala sa atlas ng sinaunang mapa sa China ng People's Republic of China ay nagpapakita na ang pinakatimog na teritoryo ng China sa lahat ng mga dinastiya ng China ay Hainan Island noong 1932 nang sakupin ng France ang Paracel. Opisyal na nagprotesta ang China sa kadahilanang nabuo ng Paracel ang pinakatimog ng teritoryo ng China. Ang Paracel ay higit sa 400 nautical miles mula sa Spratly noong 1943. Opisyal na inilathala ng China ang China Handbook na nagdeklara na ang pinakatimog na teritoryo ng China ay Triton Island sa Paracel. Sa revised 1947 China Handbook pa lamang nito unang inangkin ng China ang Spratly, ngunit kasabay nito ay inamin ng China na ang Spratly ay inaangkin din ng Pilipinas at France sa Indochina. Ang Spratly ay lumilitaw bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas mula noong 1734. Murillo Velarde na mapa ang unang opisyal na mapa ng teritoryo ng Pilipinas sa panahon ng rehimeng Espanyol, ang 1808 at ang 1875 Carta General del Archipelago Pilipino, parehong opisyal na mapa ng teritoryo ng Pilipinas sa panahon ng rehimeng Espanyol ay nagpapakita na ang Spratly ay naging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.